Master Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Okay. 1, 2, 3, action. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Good evening manan, gagayem kan kakabsat at pimanan iti Sacred Heart Community amang hidatan kadatayo iti In Jesus, Mary, and Joseph. Good evening, Sister Linda and Sister Good Jan. evening, Sister Emily. Baka gusto nyong i-greet ang ating mga listeners. Alam nyo, we are heard, no? Part of Pangasinan, part of La Union, at saka dito sa Cordillera, no? Dito sa, lalo sa atin sa Benguet, talagang andyan sila. So, i-greet naman natin yung ating mga listeners dyan. At hindi lang yan. We are international. No? Pati sa Canada, UK, ganyan. So, kasi po, ang ating programa ay mapapanood na ninyo sa ating YouTube at saka sa Facebook po ng community. Good evening po sa mga aming followers. Sana po patuloy kayong sumubaybay sa aming programa. Kasama po namin kayo sa aming pananalangin. Good evening, everyone. Ang bagmat nga radio amin kakapsat dita Montañosa, dito'y parte ti Benguet. Dagito'y naduma-duma nga gindengeg iti daytoy nga programa iti Jesus, Mary, and Joseph. Sapay ko matakanayon kayo nga dungeg tapno sapay ko makot waragawag mi iti naimbag nga sasao ni Apo Diyos kada kayo. Naimbag manan rabi iyo ako. Yan. Yan. So, ang Jesus, Mary, and Joseph po ay mapapakinggan din natin sa DZWT every 6 p.m. on Sundays. At kung gusto nyo pong pumasya sa aming center sa Sacred Heart Community, ito po ay matatagpuan sa basement ng Sangkabalayan Building dito sa Baguio Cathedral Compound. At kung kayo po ay may mga prayer requests, pwede nyo pong i-text sa 0945-5093-265. Rest assured po na lahat ng mga prayers ninyo, yung mga intentions ninyo, every day na idadagdag po yan sa ating intercessory ministry. Every 7 p.m., we are praying for all those intentions. Intayo man nga rod at kararag, ti kararag nga panglukat, kakabsat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord, we praise you and we thank you and we glorify your name for all the graces and blessings that we have received for the past week. And we ask the guidance of the Holy Spirit, your graces for this new week. Lord, may your Holy Spirit be with us to help us and guide us. Tapno ti kas na apo kat dagiti dadu makita da ka kanyan sa pala kumaapo ta haan nga iti managbasol nga sarili ni iti makita dano di kat iti makasapno iti panagayat mo kan
how merciful you are as our God. May we embody you, may we be Christ-like in all our ways, in all our words. And for this, Father God, we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Katin tayo man. Kantaan na ito'y worship song tayo kakabsat. For we ask the Lord to make us one. Yes, Lord, make us one, as believing and following you, as we continue to ask the guidance of the Holy Spirit to be upon us. Yes, Lord, because we can do nothing, Lord, without the Holy Spirit. Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like the spring in the desert. Come
This is actually the third Sunday in Ordinary Time. And we will be reading from the Gospel of Luke, chapter 1 and chapter 4. So, tayo man dunggan iti English, Sister Jean. A reading from the Gospel of St. Luke. Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have been fulfilled among us, just as those who were eyewitnesses from the beginning and ministers of the word have handed them down to us, I too have decided, after investigating everything accurately anew, to write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilos, so that you may realize the certainty of the teachings you have received. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and the news of him spread throughout the whole region. He taught in their synagogues and was praised by all. He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it is written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He said to them, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa Tagalog naman, Sister Linda, please. Pagbasa mula sa Aklat ni San Lucas. Marami ang nagsagawa ng pagsusulat ay isang salaysay patungkol sa mga bagay na lubos na pinaniniwalaan sa atin. Ito ang mga ibinigay sa atin ng mga saksing nakakita at mga lingkod na salita buhat pa sa simula. Kagalang-galang ni Teopilo, ako ay may wastong kaalaman sa lahat ng mga bagay, dahil ito ay maingat kong binantayan mula pa nung una. Dahil dito, minabuti kong sumulat sa iyo ng maayos. Isinulat ko ito upang malaman mo ang katiyakan ng mga bagay na itinuro sa iyo. Si Jesus ay bumalik sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu. Kumalat sa buong lupain ang balita patungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at niluluwalhati ng lahat. Siya ay pumunta sa Nazaret, ang lugar na kinalakihan niya, ayon sa kanyang kinaugalian. Siya ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Siya ay tumayo upang bumasa.
Ibinigay sa kanya ang nakabalungbong aklat ni Isaias na propeta. Na may ladlad ng aklat, natagpuan niya ang bahagi na ganito ang nasusulat. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin dahil pinahiran niya ako upang ipahayag ang Ebanghelyo sa mga dukha. Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga sugatang puso. Sinugo niya ako upang ipangaral ang kalayaan sa mga bihag at ang mga pananauli ng paningin sa mga bulag. Sinugo niya ako upang palayain ang mga inapi. Sinugo niya ako upang ipangaral ang katanggap-tanggap na taon ng Panginoon. Nang mabalunbon na ang aklat, ibinigay ito ni Jesus sa tagapaglingkod sa templo at umupo. Ang mga mata ng lahat ng mga nasa loob ng sinagoga ay nakatuon sa kanya. Sinimulan niyang sabihin sa kanila, sa araw na ito, habang kayo ay nakikinig, ang kasulatang ito ay naganap. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ket ito Ilocano met, patgek at chofilo. Adun pinagsurat, maipapan kadagitin, napaspasama kadatayon. Kas nadamag tayo, kadagiti nakakita kadagitoy, manipod iti damo, ken kadagiti nangi kasaba iti mensahe. Kalpasan iti panangadal ko anaimbag kadagitoy, manipod panagrugida, napanunot ko nga isurat ken ka tinaudnos apakasaritaan da. Kaya't kung amin, ang maamuan ti amin, ang kinapudno, ang maipapan kadagiti amin ang naisuro ken ka. Nagsubli ni Jesus, ijay Galilea, nga ada ken kuana, ti panakabalin ti Espiritu Santo. Nagwaras ti damag, maipapan ken kuana, iti amin ang masakupan dayta a lugar. Nangisursuro iti uneg dagiti sinagoga, kaya't dinaydayaw dagiti amin at tao. Napan ni Jesus ijay Nazaret, tiili adi makelan na. Kas kadaywan iti aldaw a panaginana, simrek iti sinagoga. Timakder anang mangbasa iti nasantuan a surat, ket nayawat kenkwana ti libro ni Propeta Isaías. Inukrad na tinalupot a pagbasaan, ket nasarakan na ti paset ang nakaisuratan dagitoy sumagana. At da kanya, Espiritu ti Apo, pinilinak ang mangikasaba, itinaimbag adamag, kadagiti na panglaw. Imbaunak ang mangiyawaragawag, iti panakawaya-waya dagiti balod. Iti panakakita manen dagiti bulsek. Iti panakaruat dagiti maparparigat. Ken maipakaammo adimtengen ti tiyempo, apa nagsubot ti Apo kadagiti tattao na. Linukod ni Jesus ti pagbasaan, inyawat na iti agserserbi sa nagtugaw. Sikikita kenkwana dagiti adda iti sinagoga, idi ko na nakadakwada, itangal daw, natungpalan daytoy apaset tinasantuan asurat, anang ngegyo ana ibasa. Ti Ebanghelyo iti Apo. Dayaw may ay ken o Kristo. Amen. So, dito makikita natin yung yung kwento na pumunta si Jesus sa synagogue. Noon kasi parang yung isang komentary na napakinggan ko na sabi niya, every ano daw noon, lahat ng Jews, pag parang nagsisimba sila ng Sabbath, ganyan, no? Pag pumunta sila sa temple, hindi lang isang oras pala. As in, the whole day, o kaya at least 6 hours a day. Talagang yun yung ginagawa nila. Nakikinig sila sa Word of God. So, yung mga binabasa nila noon, yun yung mga Old Testament. Kaya ito yung binasa ni Jesus. Yan yung book ni Prophet Isaiah. Yun, no? So, makikita din natin dito yung importance, di ba, ng
pagpunta sa simbahan, at saka pagbasa ng Word of God. So, kahit tayo Katoliko, dapat tayo nagbabasa ng Biblia. Kasi kung minsan, pag sinabi mong Katoliko, parang, ay, walang alam yan sa Biblia. Ganyan, no? Kasi yung mga Bible Christian na tinatawag natin, sola scriptura lang sila. Parang naniniwala lang sila kung ano lang yung naandun sa Bible, no? Pero, kung tayo, mga Katoliko, if we actually go to Mass every day, pag every day tayo pumupunta sa Mass, para na rin nating nabasa yung buong Bible. Pero, syempre, iba pa rin yung nagbabasa ka ng sarili mo. Oo. Yan. Kasi, at ang kagandahan sa atin kasi, meron tayong iisa lang yung ating kahit nabasa natin, siguro meron tayong sariling reflection tungkol doon, ganyan, no? Pero hindi yung kailangang magpatayo na tayo ng sarili nating simbahan. Kasi ito pala yung pagkakaintindi ko dito, di ba? So, hindi po yung ganon. We are guided by the church para sa ganon, parang iisa yung ating pagkaintindi man sa kung ano man yung nababasa sa atin, yung mensahe ng gospel na yun, no? So, ganun po yun. Para hindi tayo, kaya nga, para maiwasan yung maraming churches, kasi kahit sino pwedeng magsabi na, ito yung pagkakaintindi ko, magpatayo na ako ng sarili kong simbahan, ganyan. So, hindi po yun. Sa atin, sa Catholic Church, talagang we are guided. By the Holy Spirit. Yes, amen. No? At saka yung church magisterium natin, meron talagang naka-assign para dyan, para lahat yan binibase sa mga sulat ng mga doctors of the church, mga ganyan. No? So, praise God. Ada iti simbaan tayo nga Maniwan-wanuan. Mangi-explain kadagat tayo. Oo, nagagay. Kagaya nga dito, di ba, ang ganda nung sinabi dito, sabi niya, saka lang yung public ministry, ibig sabihin, saka lang lumabas si Jesus or nag-start ng kanyang public ministry, kailan? Nung siya ay na-baptize. Oo. So, after that, after nung nabaptize siya, I believe ito yung isa sa mga pinag-usapan natin several weeks ago, no? So, nung nabaptize siya, dun nag-umpisa yung kanyang public ministry. Kaya itong mga binabasa natin ngayon, ito yung mga ordinary times. Ito yung mga, hindi naman ordinary time dahil ordinaryo yung araw na yun. Pero hindi. Ito yung start, yung public ministry ni Jesus. Okay, so, di ba tayo din, mga kapatid, itong ginagawa natin dito ngayon, hindi ba parang part na rin ito ng ministry? Oo, di ba? Kasi nag-spread tayo ng good news. Oo, di ba? Sa kanya. Yung mga binabasa natin na Word of God, isa na rin niya sa ministry ni Jesus na upang maipahayag ang mga salita na nanggagaling sa Biblia. Hindi naman ipinahahayag chismis. Kumbaga, i-chismis mo, imarites mo kung ano ang ebanghelyo ngayong araw na to. Lalo sa mga tao hindi marunong magsimba, hindi, Or kumbaga, baka naman malayo, masyado silang malayo sa kabiasnan. Oo, pero baka Naririnig din naman ng Diyos yung dasal nila, no? At saka malayo na nga sila, pero meron naman silang radyo. Baka meron silang signal at naririnig tayo sa radyo mo. At least, napapakinggan nila yung gospel of the Sunday, di ba? Yan. Pero isa sa mga pinaka-importante din na role natin or natin as baptized Christians. Kasi mula nung na tayo ay nabautismuhan, meron na tayong prophetic role, di ba? Ito yung role natin, prophetic role. Yung
kung paano natin i-spread yung word, yung sharing the good news about Jesus. Paano ba natin talaga ma-share ang good news kay Jesus? Yung ganito lang tayo, yung nagsasalita tayo, kailangan ba nasa podium tayo, nalilid ng prayer meeting, ganyan? Hindi naman yata, di ba? Sister, Sister Jean, in your own way, in your everyday life, paano mo pinapakita that you believe in Jesus, yung good news that Jesus is the Savior? I will just like to share what happened. May nangyari na po. Yung isa naming kaibigan na nakatira doon sa pamangkin ko. Bigla siyang namatay. Bigla. Yun ang inaano namin eh. Ang life is so short on earth. Yes. And we have to do the most out of it. Kasi according to my niece, sabi niya, auntie, nakaano lang siya eh. She was daw writing. She was writing. And then all of a sudden, basta sabi niya, tinawagan daw yung pamangkin. Tulungan niyo ako. That time pala, she was already, aneurysm niya. That's true. Kaya, inanon siya. They assisted her and then brought her to the hospital, but she was on DOA. Ngayon, we are not really, no blood relationship. Doon mo makikita ang kung talagang ka sa Lord eh. Anong ginawa namin, nagpatulong yung sabi niya, auntie, ano ang gagawin? Sabi niya. Kayo, kung ano ang mga kapatid niya, kung i-will siya sa Bacolod or dito. Kasi kami lang ang family doon eh. Walang tutulong sa kanya. She has 2 sisters here, pero hindi ako yung nagmamalaki na alam ko lahat tungkol sa Lord, pero yung wala silang magawa. Siyempre, hindi nila alam ang gagawin. Kaya, sabi ko, Lord, ano kaya ang gagawin namin dito? Iturong mo ako, ti arami din. Siyempre, amin nga kabkabag yun. Iso na mong, dahil yun, ti pangipakitaan min kapan. Na uran nga kabkabag yan. We have to help them. And then, parang ano ba yun? Noong December 18, parang, ano na siya, that was the date na ano. Tapos sabi ko sa mga kapatid ko, what shall we do? Kahit naman hindi natin kaano-ano yung tao yun, marami namang naitulong sa atin. Talaga naman marami siyang naitulong. Kaya nga nung parati ko siyang rinilin. Sabi ko, Jessa, pwede ba magsimpa ka rin? Sabi ko, hindi lang, alam mo ang buhay natin dito sa mundo, sandali lang yan. Hindi pera-pera yan eh. Kasi may dangiti ko, adati ko gamit ka anak na itlugan, adati business na. Sabi ko sa kanya, please lang, please. Alam mo, importante sa buhay. Yung relationship natin sa Panginoon. Alam mo, ang buhay natin, sandali lang yan eh. Paano kung hindi ka naka-ready na mamamatay? Parang gano'n lang ang nangyari sa kanila. She wasn't, sabi ko, Lord, ano na? But, siyempre ako, sabi ko, mas lalo akong magkakasala sa Lord pag wala akong gagawin para sa kaluluwa niya. So, I said to my sisters, siyempre tayo lang ang mga parang pamilya niya dito. Matagal siyang nakatira sa pamangkin natin, marami siyang itinulong rin. So, dapat naman mag-ano tayo. Kaya ang ginawa, sabi ko sa mga kapatid ko, ako, ang first na ginawa ko, first 3 days, Nag-pray ka? hindi, yung mas, nagmas ako, yung mas, sabi ko, dapat Lord, may gagawin ako dito. Kaya, nung the day of, when she died, so 18, nag-upisa ako yata ng 1920, 21, nag-offer ako ng mas
Sabi ko, ito lang ang maitutulong ko, Jessa, sa kaluluwa mo, sabi ko. Tapos parang hindi ako kontento. Dapat mayroon pang iaano ko dito, iaambag ko sa kanya. Kasi maano rin sa akin eh. Malapit sa'yo. Malapit. Tapos yung maraming service na ginawa niyo para sa amin na pamilya. So I said, dapat we have to do something more. Pero sa bagay yung misa ang pinakamataas na may i-offer sa kaluluwa niya. So sabi ko ng mga kapatid ko, dapat we have to make a 9-day novena. Kaya pumunta ako dito nung after my adoration, kumuha ko kay G ng yung tatlong booklets For novena. for 9-day novena for the dead. Yun, ang katatapos lang namin in all our rosaries, we offered our rosary for the repose of her soul. Kaya parang sabi din ng mga kapatid ko, swerte naman. May nagdasal para sa kanya. Tayo kaya nung pagmamamatay tayo. Kaya sabi ko din sa kapatid ko kanina, no, we did not lose anything. I think we have gained graces also from the Lord. Diba? Pag iyan mo yung mga or parang you are using mercy din. Parang nagiging merciful din kami sa kanya. Kaya sabi namin, Jessa, huwag mo na kami pa na. Nakita mo naman ang pan namin sa'yo. Ipagdasal mo rin kay Lord. Kaya maganda naman ang pan ginawa namin. Oo, kasi nga, di ba, kagaya ng mga sinabi natin for the past, ang mga souls, they can pray for us, pero they cannot pray for themselves. Kaya tayo mga buhay, tayo ang mga magpe-pray para sa kanila. At ang ganda nung sinabi mo na life is short. Kaya nga mga kapatid, no, in whatever way na pwede tayong gumawa ng tama, gumawa ng maganda para sa ating kapwa, para sa Panginoon, para sa ating sarili, no? We do it now, wag na nating ipagpapabukas. Kaya nga sabi ni Sister Linda, yung sharing Jesus is not only through words, but through our actions or words. No, yun, kagaya ng ginawa ni na Sister Jane na through their works, siguro nakita din ng pamilya ng kasama nyo na, kahit pala hindi siya kapamilya, they treated her as their family, kapamilya. And that is how we are ipinapakita how if we love the Lord, we also love our neighbors. Yun. So, no adati pamati tayo kini Apo Diyos, alam niyo tayo nga talaga iti nasaya at pagnotikas tangay kat makita dani Kristo kanya tayo. Di ba? Yun naman yung goal na di ba sa atin sa community natin. Ano ba yung natin? Yung parang mission vision natin that we be Christ-like. We live our lives na parang Christ. You know? Baka may share ka, sister, kung paano mo naman pinapakita ang kabutihan or ang good news sa ating mga sa mga taong lagi mong nakakasalamuha. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ng advice or sa pamamagitan ng ayuda. Sabi ka na. Hindi, share the blessing, sabi. Yes. Kasi sa kamay ko kasi pag dumaan ng biyaya talagang share the blessing. Hindi ko naman sinasarili. Alam mo yung padadaan lang sa kamay mo yan ngayon. Titignan ni Lord kung paano mo i-handle. Kung akin lang, akin. Di ba ganun? Pero hindi eh. Hindi yun ang nasa puso ko eh. Kasi ang laging nasa puso at isipan ko is ipamahagi mo. Parang word of God din yan na kung ano yung natutunan mo or naramdaman mo sa pamamagitan ng pagsisimba o pagdarasal,
naramdaman mo yung presensya ng Diyos, i-share mo rin lalo doon sa mga tao nawawala ng pag-asa, sa mga taong umaasa lang sila sa kakayahan nila na akala nila pagka meron na silang maraming pera or na-achieve na nila yung goal nila, tama na yon. Pero parang minsan ang tao nakakalimutan niya na ang lahat ng yun ay nanggaling kay Lord. So, kailangan din na ibalik mo rin yung papuri at pasasalamat sa Kanya, di ba? Dito nga, di ba, kumbaga, kahit na si Jesus, yung hindi siya pinakikinggan or binabaliwala siya, pero siya patuloy pa rin na gumagabay, patuloy pa rin siya nagbibigay ng biyaya, ng blessings. So, yung pag-unawa at pagmamahal, number 1 yun Kasi kung wala yung pagmamahal sa puso natin, hindi natin mauunawaan kung ano ibig ipahiwatig ng Diyos. Diba? Kagaya ng, sabi nga, nagbigay sa kasulatan na to na, diba, ang ano niya is ang bulag, hindi pwedeng mag-akay ng kapwa niya bulag. Diba? Kailangan, kung ikaw bulag ka sa pananampalataya, dapat makatagpo ka naman ng tao may pananalig sa Diyos. Nang sa ganun, maibabahagi niya sa iyo kung ano yung kanyang nakita o naramdaman. Para ikaw naman na nabubulagan ka sa iyong paniniwala, magkakaroon ka rin ng enlightenment, ng kaliwanagan ng puso at kaisipan. Ganon. Ang mensahe natin kasi ngayon is kung papaano ipinamamahagi ni Jesus yung kanyang pagmamahal at paniniwala. Yung kanyang teaching, di ba? Ngayon, nasa sa atin na yan kung paano natin tatanggapin, kung paano natin isasabuhay, di ba? Kasi may mga bagay tayo na sa paniniwala natin ay ganito, pero mali naman sa paningin ng Diyos. Meron naman na tama sa paningin ng Diyos, hindi naman tama sa paningin ng tao. Ganun. Ang kagandahan lang dito sa ating ginagawa, saan man sulok ng mundo na naaabot ng ating programa, nakakapagbigay tayo ng inspirasyon na sa bawat tao, sa bawat isa sa atin, nagpapadala si Lord ng mensahe. Amen to that. Nagpapadala siya. Oo. Hindi man natin hindi namin kayo personal na nakikita, pero alam ko, nararamdaman nyo rin yung presensya ng Lord. Especially kung alam nyo, mabigat na yung pinagdadaanan nyo. Tapos, na-tiyempo na sa pakikinig nyo ng aming radio program, yun na pala yung kasagutan sa mga katanungan ninyo. Yun lamang gusto ko share. Oo. Ano yan, sister? Dun sa huling sinabi mo, no? Meron akong patutuo dyan. Kasi, meron akong experience. May isang sister, sabi niya, nung natapos niya napanood yung ating programa, kung bakit, sabi niya, nagkakaroon pala siya ng problema sa kanyang asawa, ganyan. Sabi niya, kung bakit naman, bigla kong pinanood yung Sa YouTube. Yung programa niyo, sabi niya. At doon, sabi ko, nagkaroon ako ng lakas na loob na tumawag sa'yo kasi parang feeling ko, ikaw ang magiging yung parang Sagot. magiging hearing, yung makikinig para sa akin. O yung may makikinig sa aking dinadamdam ngayon, sabi niya. Kaya yun, no, akala natin wala tayong nagagawa. Kahit simpleng bagay yan. Akala natin wala. Kahit yung pag-smile lang, Yes. di ba? Pag may nasalubong ka, tapos nag-smile ka, baka pala yung taong yun, pasbiside na. Pero dahil in-smilean mo siya, parang nagkaroon siya ng hope. Pag-asa. Diba? Siyempre ngayon, January pa lang, kakatapos lang ang Christmas, di ba? Parang yung napipick up ko sa sinasabi mo, Sister Linda, parang we should make every day
ang Christmas Day. Yes. No? Na hindi lang tayo nagbibigay ng gifts, hindi lang tayo nagbibigay ng kung ano man ang meron tayo sa Christmas, kundi Nagbibigay din tayo ng everyday. panahon sa mga taong nawawalan ng pag-asa. At saka yung everyday, Sister Linda, na basta meron ka, hindi, yung sinabi mo na hindi mo dapat pinagkakait kasi hindi naman para talaga lang sa'yo yan. We share the blessing. Kaya everyday should be a Christmas Day. Amen. Yan. No? So, ang ganda ng ating Mensahe ngayon. At thank you, Jesus, for setting the way for us, showing the way for us. Kasi, di ba, Jubilee year ngayon, 2025. Ay, oo nga. It's hope, pag-asa. Kasi, ang bayang Pilipinas, sugatan, marami na rin na nawawalan ng pag-asa. Pero, dahil taon ngayon ng Jubileo, ang tema is hope. Diba? So, umasa tayo na hindi tayo pababayaan ni Lord. Kahit na marami tayong pinagdadaanan, kahit marami tayong sakit ng loob, kahit na ano man yun, ano man, kulang man tayo sa pinansyal, kulang man tayo sa paniniwala o ano. Ako nananalig ako na hindi ako pababayaan ni Lord. Basta kapit ka lang, dasal lang, kapit ka lang na buong tiwala na ipagkakaloob niya yung kahilingan natin. Kung nababagay at nararapat, ibibigay niya yan. Wala naman imposible, di ba? Wala imposible sa Kanya. Kasi Siya nga yung pag-asa natin. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang ating siya ang ating sandigan. Di ba may kanta tayong dumaan man ng problema, hindi tayo matitibag, hindi tayo matitinag, dumaan man ng apo, hindi tayo masusunog. Yun, kaya lagi natin pangahawakan yung salitang pag-asa. Pag may pag-asa, may bagong buhay. Oo. Pero tatandaan din natin, mga kapatid, na our prayer should be, "Oh Lord, in accordance to your holy will." Yes. No? Kasi baka naman, oo, kaya yan ni Lord ibigay sa atin. Pero, is it accordance to His holy will? Kung minsan, kung hindi talaga in accordance to His most holy will, hindi niya yan ibibigay. Kasi nga, hindi para sa atin. Mas makakasama sa atin yan. Alam niya kung ano, parang isang ama na alam niya kung ano ang kailangan ng kanyang anak. No? Tayo, syempre, para tayong mga bata, mangungulit lang tayo kay Lord, mangungulit. So, di ba, ang mga magulang naman natin, if they know na para sa atin, binibigay naman, no? Pero kung minsan, sinasabi din nila, sandali lang at mag-iipon pa tayo. So, you wait, no? O kaya, kung talagang hindi pwede, no, they will say no. Oo. So, ganun din sa ating Ama na nasa langit, na pwede ang sagot niya ay oo, sandali lang, at sige. At hindi pala, at hindi. No? Yes, wait, and no. Yan. So, yan ang makakatandaan natin, mga kapatid. Pero mag-bless tayo kasi sa bawat misa na pinupuntahan natin, sa paglabas natin ng simbahan, meron tayong napupulot kahit isang words lang na tumatatak sa puso at kalooban natin na pwede natin ibahagi sa kapwa natin. Diba? Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon hindi tayo nakakapag-share kahit ng isang letra lang na salita ng gagaling sa Biblia. Na isi-share mo na isa sa buhay mo pa, di ba ang laking blessing nun? Ramdam na ramdam mo yung gaang ng buhay. Hindi yung bigat ng buhay. Di ba? Maalala ko sa sinasabi mo, Sister Linda. Kasi, alam niyo yung parang thrust ng ating formation. Yung sina Father Jeff, no? At saka si Father... ang gusto na lang i-ano ngayon is talagang i-empower ang mga BEC, yung Basic Special Communities. Kasi nga,
'di ba? Bakit kaya ang dami-daming pumupunta sa ibang mga sekta, 'di ba? Ang ginagawa lang naman nila yung Bible, nagbabasa ng Bible and then they do the sharing, ganyan. So, itong dapat mapalakas ang BEC kasi yun dapat ang ginagawa ng BEC. Yung sinasabi mo na may narinig ka sa simbahan and pwede mong i-share, no? So, ganun din po. Kung ano yung parang magbabasa kayo doon sa sharing, parang maggagawa ka ng parang Lectio Divina siguro. So there's Word of God, sharing. Kasi kung minsan ngayon, alam nyo, kung magkakapitbahay, halos hindi magkakakilala ngayon, no? Especially so na nasa city tayo na hindi mo talaga alam kung sino yung mga katabi mo dahil mga renters din na kagaya mo at hindi naman sila talaga permanent doon, no? Pero yun nga, ang challenge sa atin is in each and every day, kahit na siguro renter pa yan, siguro pag once na nagkasakay kayo sa jeep o nakasabay mo o kaya dumaan ka sa harap ng bahay niya o di ay good morning ganyan o kaya nag-smell ka, okay na po yun para as a start. Kaya ang kasarapan talaga, ang kailangan lang natin talaga is yung maisabuhay natin yung sa bawat araw na pagbabasa natin ng Biblia, makakapulot tayo dun makakapulot tayo ng reflection dun na ito pala ang minsan, ako nararamdaman ko yung minsan nagsasalita ako sa sarili ko, sabi ko, Lord, ano ba ang gagawin ko dito? Ano ba yung tapos, papasok sa isip mo na lalo na pag totoo talaga ang Holy Spirit Oo naman. Pag sinabi mo, hindi, ibig sabihin, kasi di ba minsan nakakalimutan natin tawagin ng Holy Spirit hindi naman lagi-lagi natatawag natin ng Holy Spirit Minsan, pero sandali, Sister Linda, di ba pag in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Di tinawag mo na siya. Tinawag mo na siya, pero ibig ko naman sabihin, may mga desisyon tayo na hindi natin natatawag ang Holy Spirit. Ang ibig sabihin dun is yung pansarili, yung sarili nating kagustuhan ba? Pero pag sinabi mo, Lord, ito ba yung will mo na di ba? Papasok ngayon ng Holy Spirit sa buhay natin. Ganun. Wala naman ako intention na hindi, pero, yun nga, itong ebanghelyo ngayon kasi parang, ugma sa buhay natin Oo naman. Di ba? Yung, ordinary days, ito yung pang-araw-araw na buhay natin ngayon Di ba? Nangyayari yan sa atin. Yeah, praise God. Yan. Naalala ko tuloy yung isang pastor dun sa US. Pag may mga pumupunta doon sa bahay nila, di syempre kakatok sila. Tapos sila. Ang ginagawa niya, sige, pumasok kayo, sabi niya. Tapos, kasi siya, theologian. Siya yung, pag nakapasok na, ganyan. Siya naman magtiteach. Siya ang magtiteach, ayan, ng kanyang faith. Kaya marami actually siyang na-convert to the Catholic faith. So, ganun sana tayo. Alamin din natin ang ating faith para sa ganun, kahit sinong kumatok sa ating bahay, hindi yung tayo yung hihilain nila palabas, kundi sila ang hihilain natin paloob sa ating kongregasyon or sa ating faith, no? Sa ating what do you call this? Pananampalataya. Okay. Naku, wala na tayong oras. So, kantahin nga natin ito kasi tugmang-tugma ito sa sa mga pinag-usapan natin ngayon. We tell the world of His love. Ito, parang theme song ito nung pumunta dito si Pope Chango. Theme song yan ang Jubilee. Jubilee. World Youth Day. For God so loved the world, He gave us His only Son.
Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have gone astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Always with every mile, every road, and tell the world of His love. Yes, we tell the world of His love, brothers and sisters. At narito na naman tayo para ipagdasal ang mga kaibigan natin, ang lahat ng mga nakikinig sa atin. May we invite Sister Linda to lead us into the healing prayer. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, muli narito na naman po kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Sa mga taong nasaktan ng kalooban, sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa aming bayang Pilipinas, patuloy mong bigyan ng kapayapaan ng bawat isa. Ikaw po ang mamuno, ikaw po ang manahan. Sa bawat tahanan, sa mga oras na ito, dinadalangin ko po sa inyo ang bawat pamilya. 10 ng aming mga mahal sa buhay, ang aming anak, asawa, mga kapatid. Hilumin mo po ang sugat sa aming puso. Tulungan mo po ang mga nawawalan ng pag-asa, lalo't higit ang nasa malayong lugar, ang nasa ibang bansa, saan man po sila naroroon. Patuloy mong ibigay ang iyong banal na presensya. Nananalig ako na hindi mo pababayaan ang bawat isang nananalig na nananampalataya upang kami ay iyong pagalingin sa namang uri ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Sa mga oras na ito, idinadalangin ko rin po sa inyo ang mga nasa hospital, anuman po ang kanilang karamdaman. Pagalingin mo po sila, dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kasama ng iyong anak na si Jesucristo at ang aming ina na si Maria, na patuloy na nagbibigay gabay upang kami ay mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. Maraming salamat po sa mga bayayang ipinagkaloob mo sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Nawa sa aming pagtulog sa gabing ito, lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu upang kami ay mailayo sa anumang uri ng kapahamakan, panganib o disgrasya. Wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Hesus. Idinadalangin ko po sa inyo ang lahat-lahat kasama ng aming bayang Pilipinas. Ngayong jubileo ng pag-asa, ipagkaloob mo mga pag-asa sa bawat isa sa amin. Pag-asa na kami ay magbabago. Pag-asa na kami ay yung pagagalingin sa anumang uri ng karamdaman, maging spiritual, emotional, physical, at ganyan din ang financial na pangangailangan. Ang lahat na ito ay inaalay namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ang mahal na Birhen at ang kanyang ama na si Joseph. In Jesus' name we pray. Amen. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I
Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. Amen. Together we pray. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Till next Sunday. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.